ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dami ha. Oras Bishop Efraim Fautagana, alas 8:09. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? But if it's raining in Manila, hindi kita maririnig. So I'll be waiting in Manila kahit di ka nababalik. Maulan ba sa inyo pag-uwi? Wet Christmas mga kuya, mga ateng. Ay, kumusta po kayo ha? Abay, ingat-ingat po ha. Hindi ko Naku, lalong matraffic ngayon ha. masasabayan Dahil umuulan po ng basa. sa paglibas. Sana Lord ay umulan ng 13-month, 14-month pay. Kita matitinig Sana po ay umulan ng bonus. now. Sana ay umulan ng mga regalo. Ayan, magandang umaga Pilipinas. Good morning Mr. President. Hoy Apo, Secretary Cheloy Garafil. In Manila, May magpapasko na ba't na wala pang wala pang Christmas greetings ang ating Pangulong Bonget, ha? Naragsak Pasko, Apo Presidente, Apo. ang mga tao Saan ba ang Christmas natin? Diyan ba sa Malacanang? Uno, agawid kayo DJ Ilocos, Slovakia, ha? Agawid kayo matapot, agpapasko kayo magkagitay. Kailian tayo DJ, urayan da ka, Apo. iwan dito. At ngayong Kapaskuhan, ay ilang tulog na lang ba, ha? 3 tulog na lang. At thank God it's Friday. Naku, dahil magsisipag-uwian ngayon mga kuya, mga misis, ha? Abay sa mga terminal, bus terminal, mga pantalan, airport. Naku, abay kailangan ni agaan yung pagpunta sa pantalan, sa pier o kaya sa airport. At siyempre sa mga bus terminal, ha? Abay, ingat-ingat. At siyempre yung mga kuyang taxi driver, ha? Mga kaibigan natin, mga taxi driver dyan. Wag isnabera daw, ha? Ayan, may nahuli na kahapon, ha? 18 yung nahuli kahapon. Ayan, ano lang, ay wag nang bula-bulahin. Ano lang, kwentuhan nyo lang yung pasahero. Ayan, para bigyan kayo ng pamasko, ha? Diskarte lang yan. Pero yung diskarte ng mga gwardiya, ha? Ayan, mga sikyo, mga blue guards, mga kuya, ha? Abay, sabi ng Philippine National Police, bawal daw ang magsusuot ng costume ni Santa. Ayan, Santa Claus. Bawal ang Santa Guardia. Uy, yung nga pala, ha? Yung mga restaurant dyan, mga fast food. Abay, sino nga ba nga sabi ni General, ano nga pangalan ni General nga ba yun? Lalo ngayon po mahabigan huwag namang gawin yung mga security guard natin ang ginagawang utility boy. Kasi nakita natin sa Jollibee, sa McDo yan At iba pa nga fast food. Ayan, sila ang nagliligpit nung kinainan ng mga customer. Minsan nagiging janitor pa, minsan nagiging
Sa bagay, parking siguro. Kasama na yun, General, ha? Ayan, pero bawal na po, ha? Ayan, oo nga naman hindi na trabaho ng ating mga security guard dyan, ha? Yung nagliligpit ng mga kinainan. At ano pa ba? Half day po tayo ngayon, ha? Half day. Half day, ayan, ha? Ano, ha? Half day, depende sa management ng kumpanya. Ayan, kung gusto nilang pauwiin kaagad yung kanilang mga empleyado. Ayan, half day na tayo, ha? Para maaga yung Christmas party natin, ha? At na maagang makauwi ng probinsya. At speaking of pag-uwi sa probinsya, nasa ating linya na, ha? Ayan, nasa ating linya si Rear Admiral Arman Balilo, ayan, ng Philippine Coast Guard. At para po sa mga magsisipag-uwian sa West Philippine Sea, sa mga probinsya na sasakay ng vapor. Admiral Arman Balilo, sir, maganda umaga at Merry Christmas. Umaga, Manong Deo, Merry Christmas po. Saka doon sa lahat nga nang uuwi, kasama na sa West Philippine Sea. Oo nga pala, hindi na ba magpupunta doon sa, wala na bang supply mission doon sa West Philippines ngayon, ngayong Pasko at New Year? Wala namang pinipili, Manong Deo, depende yan sa Armed Forces of the Philippines. Ganun ba? Meron yung Armed Forces, alalay po ang Philippine Coast Guard. Yung mga tauhan natin ay nandun pa rin po at magpe-perform ng kanilang mga duties. At kung maghatid kayo ng supply dun sa sa ating mga sundalo sa BRP Sierra Madre, Admiral Balilo, ha? Abay, isama niyo yung Bureau of Fire Protection. Ayan, magdala ng fire trucks, ha? Isa kayo sa barko ninyo, sa mga vapor ninyo, ha? Hindi, malakas din naman yung mga water cannon ng mga barko ng Philippine Coast Guard. Kaya lang, hindi nga ganun ang strategiya natin. At hindi tayo bumababa dun sa level ng kung anong klase ng Coast Guard meron yung China. Hindi naman tayo pumaparehas. In case lang na maubusan kayo ng tubig, di isa natin yung Bureau of Fire. Pag huwag lang yung fire trucks na made in China, ha? Anyway, Admiral Balilo, sir, ayan, kumusta po ang paghahanda ng Coast Guard? Kumusta po ang mga pier natin, pantalan natin? Umuulan-ulan naman na, Admiral. Wala po bang kanselasyon ng mga biyahe ng barko? Wala naman, Manong Deo. As expected, no, dahil itong araw na ito hanggang bukas, yung mga raw reports ng both ng Eastern tsaka ng Western Seaboard, yan ang magiging busy. Given na yung long voyages, ito yung manggagaling ng Northport, at sa observation namin, magmula pa ng Monday ay fully booked po at walang bakante itong mga barko dito sa Northport sa may Manila. Hindi ba pwedeng, hindi na pwede ang wala ba yung chance passenger, ganyan? Bawal ba yan? Wala. Dito parang wala kasi may system yung tickets dito, may mga reservation. At ang system nga rito, nagkaroon ng problemang konti. May glitch dito na nangyari kasi nung Typhoon Kabayan, bumagal po yung turnover. May konting delay, pero nagagawan po naman ng paraan ng mga taga-tugo at minomonitor natin siyang mabuti. At ang advice nga natin sa mga kababayan natin, you contact your shipping company, yung provider nyo. Para kung sakali pong na-delay, bukas kayo makakalis, huwag na muna kayong pumunta doon sa mga pantalan para hindi maging inconvenient para sa inyo at sa mga pamilya, lalo na kung may mga bata. Sa pier yan, sa port area sa Manila. Paano po yung mga pier sa sa Batangas, dun sa Matnog, sa Samar, at Cebu? Ayan, Dumaguete. Ayan, may mga pier dyan na maraming bumibiyahe din, Admiral. Kumusta po ang biyahe doon? As expected, Manong Deo, tumataas na yung maritime traffic, no? Kahapon, per single day, merong 40,000 yung outbound passengers at around 32 yung inbound, no? Sa buong Pilipinas. At in-expect natin na ngayong araw na to hanggang bukas, tataas yung maritime traffic, lalo na dito sa Central Visayas. Magagalawan dyan. Sabi mo nga, baka
i-half day ng mga boss. Siyempre, mag-uuwian na yan. At ang pinakamabilis na alternative, hindi na yung eroplano, yung pagsakay ng barko. At yan po ang magiging galaw hanggang bukas. Monitor din ba natin itong dyan sa pier sa Batangas, ha? At yung papunta ng Samar, Leyte, Admiral. Kumusta po ang mga biyahe doon? Yun nga po yung sinasabi ko kanina, in place naman yung ating coordination sa PPA, sa Marina, sa Police para sa safety and security. Dahil itong Batangas, gateway po ito. Ngayong araw na to, in-expect natin na tataas din yung riding capacity ng port, ng mga barko, ay tataas yung ridership. Ito yung mga tawid ng Mindoro, papunta ng hanggang umabot ng Iloilo. Dito naman sa Matnog, medyo na solusyonan na natin, Manong Deo, yung mga pagka may masama ng panahon, sapagkat may window hour na tayong tinatawag dyan na pagka wala pa yung bagyo, baka pinapayagan pa natin at pagkatapos ang kondisyon lamang, kalahati lang yung sakay at may araw pa. So may mga innovation tayong ginawa para masolusyonan natin yung mga queuing tsaka kung nagkakaroon ng stranded passengers pagka po may sama ng panahon. Pagka may mga stranded passengers sa mga vapor, Admiral Barilo, sir, di ba yung mga Coast Guard ships naman tayo dyan? Di ba pwedeng public service yung barko na lang ng Coast Guard, siya na lang magatid. Lalo kung malapit naman, Batangas, Mindoro, lapit-lapit lang naman yan. O kaya Matnog, Samar, mga ganun ba? Pwede naman, pero Manong Deo, hindi naman tayo nagkukulang. Nako, nagkulang ng linya. Naputol yung linya. Admiral, naku, patay tayo dyan, ha? Sige, babalikan natin si Admiral Balilo. Ayan, huling paalala na lamang. At bago natin balikan si Admiral Balilo, abay, babati daw yung taga Davao, ha? Yung nasuspindi ang kanyang programa sa SMNI. Babati rin na Merry Christmas. Take it away, Dong. Alam ninyo, ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin, Merry Christmas. Kayong mga durugista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Naku, Dong, meron na mga natibog na drug dealer, ha? Ang laki na nito, 47 million na halaga ng shabu. Pampira talaga, ha? Balikan natin si Admiral Balilo, sir. Admiral, ayan na, ngayon pong, siyempre, dagsaan talaga, di maiwasan pagdagsa ng mga pasahero. Ano po ang paalala natin sa ating mga kababayan? Ilang hours ang pagpunta sa mga pier, pantalan, bago bumiyahe? 5 hours? 4 hours? Ilan ba ang magandang allowance ng oras dyan? Manong Deo, no? Maganda na mga 3 oras bago yung actual na biyahe mo, nandun ka na sa mga terminal. Meron tayong elaborate security procedure na pinatutupad. Instruction ng yan ng Department of Transportation ni Secretary Bautista na magtulong-tulong po ang mga ahensya ng DOTR sa water cluster na mapanatili yung kaayusan at yung katiwasayan ng paglalakbay ng mga kababayan natin. At sana po ay maghigpit din ang ating mga tauhan, Admiral, para maiwasan po ang overloading kasi minsan pag ganitong siksikan talaga, maraming mga kabayan natin na nagpupumilit makauwi, di ba? Kahit na fully load na yung yung loaded yung barko, may mga nakiusap pang sumakay. Dapat mahigpit po ang ating mga tauhan, Admiral, sir. Opo. Mayroon po kaming panuntunan dyan at talagang mahigpit po ang instruction ni Admiral Gaban sa mga district commanders. At hindi po tayo papayag na yung mga problema ng overloading noon ay mangyari pa rin. At kung sino man po ang opisyal ng Philippine Coast Guard na magpapabaya dito, ay papapanagutin po natin. Sa bagay,
wala tayong masyado na rin ng mga sakuna sa dagat, katulad ng MV Doña Paz ba yun? Yung lumubog na barko papuntang Manila galing sa Visayas. Oo, Manong Deo, pero mag-iingat tayo sapagkat sa kasaysayan ng mga maritime incidents. Napakarami na nangyari ng bandang December. Talaga, oo. Okay, Admiral Sir, ayan, sinong commandant ng Coast Guard ngayon? Si Admiral Ronnie Gaban. Siya po yung pumalit Gaban. kay Admiral Abu. po. Sinobol Abu. Ayan. Kaya mo, minsan, Manong Deo, mag-usap kayo at para makapag... Oo nga, nakakalimutan natin tuloy kung sino ang commandant ng Coast Guard. Sinong mas galanteng ninong? Si Admiral Gaban o si Admiral Abu? Ayan. Mas galante ka doon, Mayo. Mas galante ang mga Ilocano, ha? Akala ko pa Admiral Gaban, taga Jensan eh. Ganun ba? Pero Jensan na Ilocano. Ganun ba? Alam mo naman yung mga pumunta ng Mindanao. Mga panahon. Hindi naman mga taga ron yun, mga galing sa Ilocos yung iba. Oo nga, nagugulat nga tayo, marami mga Ilocano, pati Sambuanga, Sibugay, Sarangani, marami rin Ilocano doon. Siyempre, of course, Cotabato, ayan, naimbagabigat yung amin apo dita, ayan. Anyway, Admiral Balilo, sir, maraming salamat po at Merry Christmas and Happy New Year. Maraming salamat, Manong Gayo, ganyan din po sa inyo. Teka muna, ikaw ba may mabakasyon? Hindi po, dito lang po tayo. Ganun. Sa Manila. Diyan ka magpapasko at New Year sa Coast Guard. Hindi naman po, uwi din ako sa bahay. Akala ko, diyan ka na magpapasko at saka... Malapit lang naman ako dito. Ganun ba? So, saan pupunta yung mga inaanak mo? Ayan, sa bahay o diyan sa Coast Guard? Sarado ho, sarado. Maraming salamat. Maraming salamat, Admiral Balilo, sir. Oy, ngayong Pasko bawal ang nakirmet, ha? Ayan. Good morning, Secretary Benny Laguesman. Nako. Kaya pala ang ganda ng ngiti ni Sec Benny kahapon. Abay, gumaganda ang employment natin at nabawasan daw ang mga tambay, ha? Aba, congrats, Sec Benny, ha? Aba, yung tambay natin, mahabigan sa survey, nabawasan ng 22.8%. Yung mga 10.3 million na tambay nitong nakalipas na buwan, mahabigan. Last year, kumpara last year. Last year ba o nitong third quarter? Ngayon ay 7.9 million na lang. Ayan. Sana walang tambay, ha? Sana walang jobless. Pero eto, jobless na, mahabigan, ha? Jobless na po ang isang undersecretary ng Department of Agriculture. Magiging jobless na po, mahabigan, si Yusek Domingo Panganiban. Bakit, Mr. President, ha? Ayan, Secretary Francisco Chu Laurel. Abay, si Yusek Domingo Panganiban po, mahabigan, na nagsilbing Agriculture Secretary ng panahon ni ERAP at GMA. Mawawala na po siya sa DA, mahabigan. Dahil nag-retire na siya. Sa bagay, over-age na si Yusek Panganiban, ha? Nakatulog na pagka nagmi-meeting daw, ha? Ayan. Si Yusek Leo Sebastian, ha? Kailan naman kayo ito magre-retire? Kumusta ang balasan natin dyan sa DA, Secretary Laurel, ha? Ayan. Bilisan mo yung mga involved sa mga cartel dyan, ha? Yung mga smuggling dyan at saka importasyon, ayan. Palitan na kaagad ang mga iyan. Babalikan po natin lang pang mga balitaan. Naku, mga misis. Bad news naman to, ha? Abay, tatas daw ang presyo ng LPG, misis, sa New Year. Ayan. Naku, next week naman, mga kuya, ba't naman ganito, ha? Ninong RSA, ha? Ninong Cesar Abaricia, ha? Manny Castañeda, ha? Abay, bakit tataas naman ang presyo ng gasolina? Sana pagkapasko naman, malaki-laki ang rollback, ha?
Babalikan natin lang pang mga balita mahabigan. Oy, mamaya alamin nga natin ang sitwasyon sa airport. At siyempre mga kuya, mga misis, alam po namin na super traffic ngayong araw ng Biyernes. Dahil Santa Makmak po ang mga Christmas party, ha? Ayan yung mga Christmas party natin dyan. Mag-iingat po sa tatlong Ayan. Matataba, di ba, Doc Willie Ong? Good morning. Ayan, kung may mga gusto talagang lechon, ayan, para safe, ayan, para safe, ha? Ayan, sabi nga ni Aling Lydia De Roca, para safe ang inyong kakaining lechon, bili niyo yung cholesterol free. Ayan, di ba meron na kayong mas mataas ba ang presyo ng cholesterol free parang Darly De Roca dyan sa Lydia's Lechon, ha? Iwasan din ang maaalat. At syempre sa mga diabetic, matatamis. At syempre ingat na po pagka ganito, ha, pagka Christmas season mabigan hanggang New Year. May mga kinukuha po ni Lord dahil sa sobrang kain, na heart attack, na i-stroke. Ayan, kaya ingat-ingat po, paalala po mga kaibigan. Mamaya nga natin ng mga advice si Doc Willie Ong, ha, at Dr. Lisa Ong. Kumusta po kayo, Doc? Pero siyempre mga kaibigan, pagka nabubusog po kayo sa mga Christmas party, ha? Alam po niyo mga kaibigan, para matunawang kayo, ha? Ayan, kanya-kanyang style yan, ha? Abay, sini ng Lustan tsaka si Bia Chua, ha? Kung sila ay umiinom ng mainit na tsaa, ayan, pagkatapos kumain, ha? Yung mga hindi mahilig po sa tsaa, para matunawan po kayo kaagad, abay, pareho kami ng style ni Ninong Jimmy Serrato. Kape lamang po ang katapat niyan mga kuya pagkatapos natin kumain, ha? Yung mainit na kape, ha? Yan po ay nakatulong sa pantunaw ng ating kinain po mga kaibigan, ha? Hot water o kaya hot tea o kaya hot coffee, ha? Siyempre, the best pa rin ang coffee mga kaibigan. Lalo na pagka yan ay lalo na pagka Jim's Coffee, abay wala nang sasarap dyan. Mr. Tony Lopez, Mr. Eric Canoy, ha? Mr. Attorney Jimmy Policarpio, ha? Kape tayo, ha? Yan. Kape tayo mga kuya, mga misis. At syempre kailangan mainit, ha? Huwag yung ice cold coffee, yung hot coffee talaga, ha? At alam nyo ba na ang Jim's Coffee meron ng twin pack, ha? Matagal na yan, ha? Jim's 3+1 coffee mix. Ito ay may plus ingredient na Korean na ginseng na nagpapasigla ng katawan at memorya. Ang Jim's 3-in-1 coffee mix twin pack ay may spirulina na mayaman sa protina at minerals. Ayan, kakaiba talaga itong si Mr. Cesar ng Toyota Alabang, ha? Abay, pag kami mga customer dyan, nagpupunta sa kanilang magandang showroom, ha? Kape, Jim's Coffee ang sineserve mga kaibigan, ha? Kaya naman napakasarap magkape, lalo na kung kapeling mo ang mahal mo sa buhay, o di ba? Si Bianca Manalo kaya, ha? Sino kaya ang kapeling ngayong Pasko, ha? Si Herlin Budol, sikat na sikat tong umbrella gal mo, Mr. Sergio Ortiz Luis, ha? Sikat na sikat ang Herlin Budol ngayon. Ano pang hinihintay niyo mga kuya, mga ateng? Mag-Jim's 3+1 coffee mix ka na. Jim's 3+1 coffee mix twin pack, tulong para may plus ka sa life. Oras Mr. Little President Apo Lucas Bersamin, naragsak ang Pasko, Apo. CJ Alex Jesmundo, good morning po sa mga gods of Padre Faura. Oras ganap ng mahina, ayan, dapat malakas, ayan, oras ganap na alas 8:32. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kapag may pangamba sa pain medicine, don't worry. Maging panatag. Mag-Flanax. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. Kapag may pangamba sa pain medicine, don't worry. Maging panatag. Mag-Flanax.
Ayon sa pinakahuling AC Nielsen Survey, number 1 tayo sa buong Mega Manila. Number 1. Ang DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Talaga namang sama-sama na tayo sa panonood at pakikinig. Pilipino. Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay. Merry Christmas, everyone. Good morning. Good morning. It's TGIF. Wow. Yes, Lakay. Ba't naman ganyan ang suot mo, ha? Pambihira, ha? Ang laki ng mga ribbon yan, ha? Para ka ipaparaffle, ha? Ako ang grand prize. Hayaan mo tayo, Greg, maghanap ka ng malaking kahon, ha? Ayan, iparaffle na si Sir El mamaya sa Christmas party natin, Kasi ha? may ribbon na, di ba, Oo. Lakay? Ipapakita natin kaya nga hindi ko tinakpan, eh. Pak. Effort yan, Lakay. Yung bra niya, ribbon na lang ngayon. Lakay, uso yan. Ganun Tsaka, ba? pag Christmas party, magpapasko. Ayan. Kaya nga yellow. Tapos, Ba't yellow? Ba't hindi red or green? Ha? hindi ko favorite yung ganun ba? red O kaya Lakay, eh. Yung pink? green. Ay, oo. Kasi, pero Christmas color naman ng yellow, Christmas Lakay. color ba Tsaka ang yellow? DZRH, di ba? Yellow. Oo. Ayan, para ka talaga ipaparaffle. May Lalabas ako mamaya sa kahon, gumagano. Grand prize! Mayroon kayang mag-uwi? Baka mamaya itulak ako sa kanal. Marami mag-uuwi sa'yo, Sister L, ha? Pinarapo lang sarili. Abay, maraming Santa Claus ang mag-uuwi sa'yo niyan. Abay, kung balot na balot ako dahil malamig ang panahon, ikaw naman Ito na, magbabalot na ako, Lakay. Bakit? Hindi makikita ang ribbon. Bakit? Nasa harap naman, eh. Okay Sige, lang maya yan. konti. Pagbibigyan natin sila kay... disclaimer, sila kay nag-request, ha? Sayang naman yung ribbon. Ayan, para kay ipaparaffle talaga, ha? Pala nilagay ko naman dito sa buho ko yung ribbon. Yung kayang paraffle mamaya sa mga winners dun sa Bong Pinada Golf Cup, ha? Abay, meron kayong paraffle din ganyan. Sa loob ng pagbukas ng trunk, may laman. Nako, yung mga sumali sa golf tournament ni Bossing Bong Pineda, ha? Yan. Tatay. Tatay 1-2. Ayan. Talaga, 1-2. Tatay ang tawag niya kay Bong P. Ay, Bossing, good morning, ha? At si Gob Baby Pineda naman, nanay. Ay, mga talagang mga prom D. Ay, mga ganyan. Kami rin, tatay, Tsaka nanay. kaya pala nagmamano. Oo. At minamanuhan. Sabi kasi, ang daming inaanak na Lakay. Siguro pag kasi ang naging ninong ko, pwede ako tumakbong senador. Wala daw ka problema Lakay. Ano bang tama ngayon? Sandali lamang at batiin natin ang mga ninong Sister L, ha? Yung mga Santa Claus, ha? Batiin ko lang si Ninong June Samaniego, ha? Ayan. At ayan, sabi tuloy ni Atty. June Samaniego, Lakay, ikaw naka-jacket, si Sister L nag-iinit. Ayan. Hindi, nanlalamig nga eh. Ayan. Sabi ko sa'yo, Lakay, magko-coat na ako eh. O, kita mo, sabi ni Vic Lima, huwag gusto kong makita yung ribbon. Ayan. Baka i-memo tayo. Ikaw naman, Christmas party. Ha? Christmas party ba? Sa bagay. Ayan, paalala ni yan, kaya nagsuot si Sister L ng ganyan.
sabi Ninong Vic Lima, Ninong Boy Katipay, ha? Ibig sabihin niya bukas ang tanggapan. Baka gusto nyo lang naman po eh. Bukas na bukas man ang tanggapan mo, Malu Cabral. Ayan. Dito naman po si Tita Ems. Ayan. Anytime, pwede pong tumanggap. Ay, ating Liway Dagoy. Ayan, kumusta si Kuyang, ha? At siyempre, si Ninong Boy Katipay, press, sabi niya, pakibanggit naman, pakibati naman yung magsisip-sip ako sa biyanang ko, ha? Bakit? Birthday daw pa ni Doktora Aurora Bulan. Ayan. Ay, Doktora Aurora Bulan, happy birthday po, ha? Binabati po yun ng napakabait na manugang. Ayan. Boy Katipay is the name. Ayan. Yan po ang Fish Lord. Ayan. Fish Lord? Bakit? Fish Lord sa Nabotas Fish Port. Marami bang GG dyan? Ayan. Naku, tuloy. Ayan. Naku, dami tuloy Sister L. Ano Ha? yan, lakay? Sabi ni Lord De Vera. Ayan. Si Wilfred Yu. Ha? Ayan. Si Vic Lima. Ayan. Pwede ba nga iregalo mo na lang sa akin, Sister L? Kayo talaga, kapag gaganto, buhay na buhay talaga kayo. Nakakaloka kayo. Sinabi mo pa, ha? Ayan. Pagka nakita ko kayong lahat, mamanuhan ko kayo. Sinasabi ko sa inyo. Ayaw ni Supremo ng ganyan. Lito-lito, lapid-lapid, ha? Ayan. Ay, teka, batiin din natin si Ninong Gobernadora Angelina Jolie Tan Suarez. Si Gov Helen Tan ng Quezon. At si Engineer Director Ronel Tan Suarez. Ayan. At batiin din natin si former Governor Danny Suarez Tan. Nagpalit-palit ng last name. Para magkabati-bati na sila. Ayan. Para friends na lang. Pero sandali lamang, ikaw talaga parang Vic Lima. Ayan. Pwede ba gawin yung 4 na oras yung programa ninyo? Kayo talaga, kasi bakit talaga ang kaseksya ni Sister L. Ayan. Kayo talaga, mga loko-loko kayo talaga. Malapit na ako iwanan po kinukuha na ni Senator Lito-Lito lapid-lapid sa Batang Quiapo Ay, kinukuha na ba ako lang? Ay, manager ko po kasi sila kayo. Sabi ko, wag. Mawalan ko ng partner dito. Pero eto libo-libo talaga ang masaya ngayong Pasko, Sister L. Bakit na ka? Dahil yung Santa Claus dyan sa Rojas sa Boulevard, grabe mamudmud ng regalo, ha? Sino yan? Ayan, si Ninong Alejandro. Ayan, Ninong Alejandro Tenco. Ayan, Ano-ano mga dahil, pinapamudmud niya, nako, libo-libo, mahigit 3,000 residente ng Bulacan ang tumanggap ng regalo, ha? Sa paglulunsad ng bawat buhay mahalagang serbisyo caravan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation nitong Disyembre. Sana all. Ayon kay Ninong Pagcor Chairman and CEO Alejandro Tenco, ang 2 araw na caravan sa Bulacan Capitol Gymnasium ay katuparan ng pangako ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ay, mga Pasko, Apo Presidente, ayan na po. Awanti ko, Aguinaldo Apo. Na ilapit sa mga mamamayan ang serbisyo ng pamahalaan. Ang paunang caravan ay pinaglaanan ng pagko ng 50 milyong piso. Wow! 50 million pesos sa Sister L, ha? Ang laki niya. Sana kahit na 1/4 man lang iparapol sa atin. Ayan. Ay, Mr. Lord, kumusta ang parapol, ang aginaldo ni Ninong Manny B. Pangilinan, ha? Di ba napekto ng pagkalugi ng PLDT? Ayan. Ang paunang caravan ay pinaglaan ng pagko ng 50 milyong piso kabila ng educational grants para sa 2,000 mga estudyante. Wow! At namigay din ng 45 sari-sari store. Wow! Ang saya naman lang. Si Aling Nelia, ha? Ayan. Si Manang Bing Adalin, ha? At saka si Ami Bacho. Sana meron din akong sari-sari store livelihood package. Mayigit na 4,000 bisikleta. Wow! Mas maganda ba sa bisikleta ni Kuya Kim at Ray Sibayan?
At 5 milyong piso halaga ng hospital equipments para sa Bulacan Medical Center. Wow! Nakakatuwa lang kayo. Marami ang niyan, magbibenepisyo talaga. Ang tinatawag na Give Love on Christmas Day. Ayan. Di ba, Ninong Elsa Bartolome, ha? Ayan. At meron ding wheelchairs, food packs, salamin sa mata, ayan, at tungkod para sa mga matatanda. Bukod pa sa medical at dental consultations at mga libreng gamot. At sinabi pa ni Ninong Chairman Tenko, ayan, malong si Ninong Melquiades Robles ng PCSO, ayan, may paraffol na ba siya? Ikaw talaga lang. Segway lang yan, kunyari. Malay mo naman. Biro na naman yun, kung totohanin niya. Kung mabibiro ba naman, why not? Malay mo, paraffol dito ng loto. Totoy pa jackpot prize, ayan. Sabi ni Chairman Tenko na ang educational grant sa 2,000 mag-aaral ay hahatiin sa college at technical vocational students na makatanggap ng 10,000 piso bawat isa kada taon. Iba mga scholars niya, may ayan, mukhang talo ang mga scholar ni Congressman Dan Fernandez, ha? At Congressman Toby Chanco ng Nabotas. Iikot ang caravan sa buong Pilipinas. Wow! Kaya sabi ni Ninong Altenco, abangan kung kailan at saan ang masusunod na schedule. Uy, parang Erica Balcos, ading Twinkle Valdez, ha? Yan. Ninong Al, ha? Huwag niyong kakalimutan ang Pinili Ilocos Norte, hane? Ayan. Andyan na ba? Sino nandyan, ha? Wala si si Dr. Hart. Hart Evangelista? Ha? Ayan, paano ba si Doc Willie Ong? Nasa bakasyon ba si Doc Willie? Ayan, nasa ating linya po mabigan si Dr. Hart Joey Duya, Evangelista. Ayan. Ay, wala pala Evangelista. Isa pong cardiologist. Yung tawa ni Tea Times na hindi naiiwan sa ere. Para tayong biglang may ano ito? Kardyong Kapampangan. Nag-aral sa UP Manila. Dr. Hart, good morning po, Doc. Dr. Hart. Morning. Good morning, Lakay. Ayan. Hello po, good morning po. Good morning. Good morning, Sister El. Ayan, akala ko Hart babae. Kapuso ka pala. Ayan. Oo po, kapuso. Doktor po ako ng puso. Yeah. Ayan. So I think you are expecting si Dr. Willie, no? Minambush po ako ni Ma'am Malu. Sabi niya, Doktor, pwede ka bang ma-invite namin para sa kwentuhan tungkol sa kalusugan ngayong Kapaskuhan? Yes. So syempre, pag DZRH, hindi tayo hihindi dyan. Ano po? Good morning muna, Doc. And thank you po. Ayan. Kasama natin si Sister Good morning. Anyway, Doc, siyempre ngayong Kapaskuhan, di ba? Madami natitigop pagka di ba? Pagka Pasko, minsan New kasi, Year. Minsan nawawala ng disiplina sa pagkain. Ayan. Ano ating paalala sa ating mga kababayan para hindi sila kunin ni Lord ngayong Pasko at New Year, Doc Hart Duya? Joey. Oo. So actually po yung pong Kapasko, no, talagang tumadami yung mga kaso ng heart attack, stroke, pagtaas ng blood pressure ngayong Kapaskuhan. Alam ho natin, no, talagang kaliwat kanan ng Christmas party, no, ngayong Kapaskuhan, kung saan laging maraming pagkain, no. Alalahanin niyo lang po, no, ng laging payo ng inyong mga cardiologists, ano ba yung mga bawal para sa inyo, no? Halimbawa, may high blood ka, Sir Deo, no? Ang mga alat na pagkain, yung masyadong mag-gravy na pagkain, sobrang linamnam, katulad ng mga lechon, katulad ng mga murkon, no, yung mga very fatty food, no, talagang iwasan natin, no, hindi naman masamang tumikim, no. For example, no,
kung ano yung pinaka gusto mo doon sa lahat ng putahe, no? Wag mo nang kainin lahat, no? So parang you have to choose your poison, ika nga. Kung kumain ka na ng lechon, wag ka nang kumain ng sisig, no? Wag ka nang kumain ng liempo. Ang problema sa Pilipino, no? Gusto mo lahat-lahatin, no? So importante po, no? Piliin ang pagkain, iwasan ang masyadong maalat, iwasan ang masyadong matamis, no? Napaka-uso ho ngayon ng mga dessert, no? Lalo na may fruit salad, may pandan salad, may kung ano-ano pa. No? So, very important. Basic lang. Ayan. Doc Joey, ayan, isa lang po tanong ko kasi bawat handaan ngayong Christmas party may lechon. Ayan. At ang paborito natin sa parte ng lechon, yung balat, Doc Joey. Mataas ba ang kolesterol ng balat ng lechon? Actually, so, kung susumahin mo po, ang mataas ang kolesterol, yung taba sa ilalim ng balat. No? So kasi 'di ba yung balat itself, no? It's a form of fat, no? Pero yung pag mas mataba yung lechon, mas malinamnam siya, no? Pero may parte ang lechon na pwede mong kainin naman katulad ng laman, no? So yung laman ng lechon katulad ng pigi, hindi yan mataba, no? Hindi yan hindi yung kasing taba. Hindi naman masama ang lechon. Nakakaawa naman ang lechon, no? Na brand na siya as pambansang cause ng heart attack, no? Kada yun, na red tag po ang lechon, no? Pero sa totoo lang, pwede ka namang kumain ng lechon, no? As long as iinom ka rin ng gamot mo para sa cholesterol, for example, no? Katulad ng statins, for example, no? And of course, importante po yung portion control, no? Hindi masama ang lechon kung tama lang yung sukat, tama yung dami ng kakainin mo. Of course, ibang usapan na, no? Kung sinaron mo yung isang buong ulo ng lechon at kinain mo sa susunod na 3 araw, no? Yung lechon naging pangatlong init na, pinang ulam mo, no? Kaya talaga doon siya masama. Ayun. Doc, pagdating naman sa pag-iinom, kasi kapag ganito pong season, holiday season, actually ngayon pa lang usong-uso na yung mga gatherings, and then hanggang New Year na yan, Doc, tsaka lakay, 'di ba? So, pagdating naman po sa pag-iinom, ano naman ang pwede nating maipayo lalo na doon sa mga manginginom na hindi uso ang drink moderately sa kanila? Oo nga. No? Actually, Sister L, no, talagang challenging para sa lahat ng doktor. Kasi will you believe, no, we also say na wag kong uminom ng alak. Kaya lang, even doctors, no, sometimes, no, we also celebrate, no. Okay lang ang uminom as long as within the limit, no. For example, no, ang recommendation ho ng American Heart Association, no, is up to 2 standard drinks, no, ng red wine para sa lalaki and 1 drink lang per day para sa babae. Anything more than that is not good, no. So, kung halimbawa, naka-target ka ng quota sa business ninyo, no, na-promote ka, no, Christmas party ninyo, okay na yung 1 standard drink or 2 standard drinks kung lalaki ka. No, nothing more, nothing less, no? Kasi kahit anong sabihin natin, ang alak po ay poison. Kailangan po siyang linisin ng ating liver, no? If you have a lot of other medications that are metabolized at nililinis sa inyong atay, posible pong maapektuhan talaga at makadagdag trabaho sa ating mga atay, no? Hindi masama ang uminom, no, kung paminsan-minsan lamang, no, as long as within acceptable limit. Yung kaya pong linisin ng ating mga atay. Ibang usapan po kung meron kang sakit sa atay, no? Yung may mga sakit sa atay or chronic liver disease, absolutely, no alcohol. Kaya hindi na ako umiinom, Doc, pagka ano na lang, kinukutsara ko na lang yung Fundador Super Special. 3 kutsarita, ayan, mga ganyan. Ako maka-dropper. Anyway, Doc, sa matatamis naman, ayan, oo. Delikado. Yan. So matatamis po in general, no, as much as possible. Nakakatawa nga po ngayon, no, yung nauuso yung mga yung mga milk tea, no, yung mga desserts, no, na usong-uso yung mga desserts. I think really it all boils down to portion control, no. Ilimitahan yung dami ng for example, fruit salad. Hindi mo kailangan kumain ng isang buong bowl ng fruit salad o isang buong llanera ng leche flan para mo masabi at matikman yung leche flan. Pag tikim lang, no, 1-2 kutsarita para matanggal lang yung umay mo. Ang problema, Sir Deo, no, kapag yung leche flan naihanda na, parang meron kang obligasyong ubusin yung isang buong llanera kasi nakakahiya naman sa nagpakain, baka sabihin hindi ka nasarapan. Ayan, totoo yan. Tama po yan. Hindi ka ba nasarapan? Ba't kailangan kinain mo mga ganyan?
Oo, I think dapat may constant reminder tayo, no? Alam naman natin dapat, no, lalo na kung tayo diabetic, no, or may family history tayo ng diabetic, we should be mindful. I think the general theme of the holiday season should be mindful eating. Mas maging maingat lang, no? Kasi alam mo, bilang Pilipino, we all wait for the holiday season, 'di ba? Ito nga lang yung ating 'di ba? Parang guilty pleasure na handa tayo, no matter gaano kahirap ang buhay. Lahat ng bahay may leche flan. Lahat ng bahay may spaghetti at may fruit salad. Kasi yun yung marker mo ng 'di ba? Successful year bilang pasasalamat. So, go ahead and enjoy the food, no, that you prepare. Pero dapat may conscious effort lang na i-remind ang sarili natin na not to eat too much, no? Kasi anything na masama, anything na sobrang dami, no, ay masama, na pwedeng makasama. Isa pa, Dr. Joey, yung pagkatapos natin kumain, ano ba ang dapat natin inumin? Hot water, soft drinks, hot tea, o kaya hot coffee. Napampatunaw po. Ano magandang dyan? Kasi pagka daw malamig, nagsesebo yung kinain natin taba sa katawan. Kaya dapat mainit na tubig. Okay. I would like to correct on that myth po, no? Hindi po magsesebo ang inyong katawan kapag uminom kayo ng malamig na tubig, no? So dapat po uminom ng tubig. Tubig po na malamig or tubig na mainit-init, pareho pong maganda. Ang makakasama po ay yung uminom ng alak pagkatapos ng kumain ng mataba, no? Kasi it both kinakailangan siyang tunawin pareho sa inyong liver and potentially bad po siya, no? With regards to juices, no, mas maganda yung natural fruit juice, no? Katulad ng freshly squeezed na orange juice or buko juice. Napakaganda ho ng buko juice, no? So instead kayo po ay mag soft drinks, no? Mag carbonated drinks, mag buko juice na lang kayo ngayong Pasko, no? Kayo po ay yung fresh buko juice is very nice, no? Also fresh pineapple juice, no? Maganda po yan, no? As much as possible po, ilimit yung sugary beverage, no? Absolutely zero beverage from na carbonated at with sugar, no? Pero kung hindi nyo talaga mapigil at merong sa pamilya ninyo talagang gustong-gusto yan, no? Meron po tayong mga formulation, yung mga zero o yung mga less calories para hindi tayo masyado nagigilty. That's acceptable po. Last na lang, yung uminom ng zero calorie beverage. Ayan na, Doc Joey, paano po ang gagawin natin? Halimbawa, after na nasa Christmas party, kainan, sumikip yung dibdib natin, sumakit ang batok natin, ano po ang dapat gawin, Doc Joey? Yes, pag ganun po, dapat pag sumakit ang batok, very important, no, is to have a blood pressure monitoring device at home, yung pang-BP ho. Okay. Kailangan, alerto po tayo, no? I-take ang ating blood pressure kung ang ating blood pressure ay mas mataas sa 140/90 at meron tayong mga maintenance medication, make sure po na inumin natin muna yung ating blood pressure medication. Pahinga muna, hinay-hinay muna sa kakainom or kakakain and then repeat your blood pressure after 30 minutes to 1 hour, no? Kung bumaba po siya at mawala yung simptomas ninyo ng pananakit ng ulo or pagkapal ng batok, then okay lang po yun, no? You can just visit your doctor sa next clinic visit niya or see a doctor the soonest, no? Pero halimbawa, sumasakit ang dibdib. May mga pasyente ho kami sa talagang alam na namin may paninikip ng dibdib, no? Or may tinatawag namin na stable angina, no? During extremes of emotions, masyadong masaya, masyadong aligaga, napagod, no? O kaya nakakain ng masama, pwede po itong mag-trigger na tinatawag naming angina attack, no? O yung pagsikip ng dibdib, no? May mga gamot po na pwedeng i-take katulad po ng isosorbide dinitrate na pwedeng ilagay sa ilalim ng dila para magbigay ng agarang pagkawala ng pananakit ng dibdib. Karamihan po ng mga sakit sa puso, na pasyente may sakit sa puso, meron na po silang maintenance medications or meron na silang mga emergency medications na pinapabaon namin. So make sure na meron po kayo nun kung meron po kayong angina, no, na tinatawag. Pero kung wala, no, wag po mag-adubili. Kahit nasa gitna kayo ng Christmas party, kahit nasa gitna po kayo ng celebration, pumunta ho kayo sa pinakamalapit na emergency room. Wag nang ipagpabukas. Kasi alam niyo po, it only takes 30 minutes para magkaroon ng heart attack, no? Wow. From the moment na mag-chest pain ka, sa loob lang po ng 20 minutes to 30 minutes, pwede na pong mamatayan ng muscle sa puso. And that actually is a heart attack.
Nabanggit ni Doc Joey na yung bawal after mo kumain ng mataba alakay, bawal kang uminom pala. Di ba tayo mga Pilipino, ang ginagawa natin, pulutan ang mataba at ang iniinom natin ay alak. Oo nga. Di ba, Doc? Kasi baka daw magka-ulcer pagka hindi magpulutan, Doc. Dito sa Pampanga, lagi kaming nabiblame. Kami po kasi yung sisig capital ng Pilipinas, di ba? So, dito sa Pampanga, kung maghahanap ka ng heart attack, dito ka pumunta. Joke lang po, no? So, it's really very very tempting this holiday season. So, all in all, I think, no, Sister El, Lacaydeo, no, I think hindi naman masamang mag-celebrate, no? I think we should celebrate the year. 2023 has been a not so good year, but it was also a year to celebrate because nakalagpas ho tayo sa pandemic ng at itas, no? Pero I think, no, we should party responsibly and be mindful of what we eat. Ayan, Doc, isa na. Ano yung inilalagay sa ilalim ng dila? Pampababa ng blood pressure o pampaalis ng masakit sa batok? Pampabukas po, pampaluwag ho nung daluyan ng dugo sa puso. No? Actually, mali ho yung naglalagay ng gamot sa ilalim ng dila para bumaba ang blood pressure. Hindi po yan ina-advocate ng mga cardiologists at mga espesyalista sa puso. Kasi delikado po, kung mahal ba, sanay ang katawan mo na mataas ang blood pressure, daglian mong pinababa ang blood pressure, pwede po itong mag-lead sa stroke kasi pwedeng bumagsak ang blood flow mula sa utak dahil sa biglaang pagbaba ng iyong blood pressure. May tama pong paraan ng pagpapababa ng blood pressure. So halimbawa, yung blood pressure mo po, hindi naman sobrang taas, hindi siya more than 180 systolic blood pressure. Hindi mo kailangan pababain siya agad-agad. Pwede po inumin lang yung maintenance na gamot at pumunta sa doktor para may adjust ang iyong mga maintenance na gamot. Pero kung halimbawa ang iyong blood pressure ay lubhang mataas, mas mataas sa 160 over 100, tapos may simptomas ka ng pananakit ng ulo, pagkahilo, para kang nasusuka, para kang sumasakit ang batok o sumasakit ang dibdib, no? Kahit po kayo nagpa-party, no, magandang magpadala na kayo sa pinakamalapit na ospital kasi po ang tawag po doon ay hypertension emergency, no? Hypertensive emergency. At sa loob po ng 6 na oras, kinakailangan na ibaba ang iyong blood pressure because ito ho ang isa sa pinakamalaking risk factor sa pagkakaroon ng brain hemorrhage, no, or pagputok ng ugat sa utak, no, or ugat sa puso kung meron kayong aneurysm. So very important ho, kaya maririnig natin, no, maraming mga artista, sikat na personalidad ang naputukan ng ugat sa utak, no, which is actually a cause of death, no, na padami ng padami at mas mataas ang incidence, no, during holiday season. Doc Joey, maraming sa mga health tips. Ayan, tatanda natin yan. Thank you so much, Thank you, Doc. and Merry Christmas, Doc. Merry Christmas po. Merry Christmas po. Merry Christmas sa lahat ng aking mga pasyente at sa aking pamilya dito sa Pampanga. Ayan. Maraming salamat po sa pag-invite sa akin. Merry Christmas, Dr. Heart Joey Duya. Isang ang kardyong Kapampangan, ayan, ng UP Manila, ayan, ang nag-e-endorse ng sisig Kapampangan. Ay, kaya dito sa Pampanga kasi pupunta ako ng Pampanga lakay sa New Year eh. Magbalot ka, mag-uwi ka rin. Kukuha ako ng sisig. Standby, Let Narciso mula sa Malacanang. Kumusta schedule ng Pangulong Marcos ngayon? Wala ba tayong half day ngayon? Walang half day. Oras, Sister L. It's 9:06. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Kayo talaga ha, si Dr. Joey Duya daw ba? Kamag-anak ni Siana Connery. Ayun, dahil nyo napapansin ha. Ayan. Ano kayo, no? Ha? Grabe kayo, no? Ha? Ayan, kayo talaga, kayo mga marites. Ano ba ang latest kay Bianca Manalo? Ano ba naman 'yan, ha? May report si Gorgie Rula kay sa 2x2 kanina ha? Ang sabi wala doon sa Valenzuela, nasa Japan yata, ha? Sandali lamang, Ma'am Lita Cruz, di natin natanong kay Dr. Joey Duya. Lakay, pakita naman, pag 60 years old na,
Ano daw ang acceptable normal blood pressure? Ayan, 60 years old and above. Ayan. Para po sa mga doktor na nakikinig sa atin, pakitext nga po, ha? Ayun, Dr. Evelyn Laureta, Dr. Isa Suntay, Dr. Beng Lee, Dr. Alan Racho, ha? Ano daw po ba ang tamang normal blood pressure na isang dual citizen na, ha? Senior citizen. Senior na lakay. At dun sa sinabi Dr. Duya na mahilig sa balat ng lechon, ayan na. Yung palang delikado yung taba sa ilalim ng ng balat. Lakay. Pero alam mo, ako buti na lang pala talaga lakay. Hindi ako mahilig sa mataba at matamis. Ganun ba? Oo, advantage din pala yun. Ang gusto ko yung medyo maasim-asim lang. Kala ko maalat-alat. Maasim-asim na maalat-alat. Hindi mahilig ako lakay sa maasim at medyo maalat. Sinigang. Kasi, ayan. Ayan, so pagkakanta ng lechon tapos maraming taba yung balat, kayo rin na lang yung taba, alisin. Tapos yung balat na lang. And to be safe, ayan, tikim lang. Bilhin nyo yung cholesterol-free na lechon ni Aling Lydia's Lechon. Ayan. Ayan, samantala, sandali lamang, Ma'am Lusatan, ano po ang blood pressure po ninyo, ha? Pero sandali lang sa ating mga report. Standby Edniel, standby Christian Manyo, standby Let Narciso. Nasaan ang Pangulong Marcos ngayon na Miss Let? Saan ba magpapasko, ha? At wala pa siyang Christmas greetings, Secretary Cheloy, ha? Talo pa ng Pangulong Digong. Ayan, may Christmas message na kaagad. Alam ninyo, ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin, Merry Christmas. Kayong mga durugista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Kumusta ang programong Gikan sa Masa para sa Masa, Dong? Kaso suspended ng suspended sila ng 30 days 30 ng days, NTC. Matagal-tagal yan, ha? Ayan. Siyempre, para malayo ang marating natin, mga kuya, mga ating, lalo na ngayon, matapos na ang taon ng 2024. Ano ba ang 2023 mag-2024? Lakay, you're so advanced. Alam mo, adelantado ako minsan eh. Ayan. Ano ba ang year ng 2024? A year of ano ba ang 20? Dragon ba? Snake, dog? Siyempre, para malayo ang marating natin, mga kuya, mga misis, ha? Dapat kasi maroon tayong magipagsabayan. Tingnan nyo si Don Simeon Labandero Chu, ha? Ayan, tingnan nyo, sumasabay yan. Kaya kita nyo naman ang Peerless Products Manufacturing Corporation. 60 years na pero hindi lang sila sumasabay. Consistent sila sa innovation na tumutugon sa pangailangan ng mga Pilipino. Isa sa mga produkto ng Peerless ay champion na ilang dekada ng nagbibigay ng quality detergent products. Long-lasting bar na di agad natutunaw noong 1977. Nagtatagal to ng 8.8 days, no? Ayan, underwater. Base sa product test. Purong powder detergent yan, no? Na walang halong chok noong 2004 at mabulang liquid detergent noong 2021. At hindi lang yan, Doc Joey, ayan, ang kala na mabangong detergent at Fabcon and Hana shampoo and conditioners with collagen ay innovations din po nila. Dahil sa mga ito, kitang-kita na sumasabay sa panahon ang Peerless para i-improve ang buhay ng mga Pilipino. Patuloy pinanindigan ang panata na tapat na walang katapat. Happy 60th anniversary. Peerless, may you have more years of success. Latest, Year of Dragon. Wood Dragon. Wood Dragon? 2024. Wood Dragon, naku.
Dragon, baka yung sleeping dragon na yung awakened dragon ng China, ha? Yan yung baka lalo tayong ibuli dyan sa West Philippine Sea nito, ha? Oo, naman. Year of the Dragon pala tayo next year, ha? Oo, lakay. Tsaka may ganun pala lakay, yung energy niya yang, may ganun. Yin, yang. Yang daw yung 2024. Anong yang? Yang ga? Hindi kasi di ba yin, yang? Yung, alam mo yun, di ba lakay, yung element, ay yung energy. Ba? Ano ba yung yin tsaka yang? Di ba may explanation yung yin, yang, kung ano yung yin, yang. Sige, sandali lang, Het, at panis na rin yung report ni Edniel Parosa. So, dami na natin ang report ni Edniel Parosa. Ito ay homemade na hamon. Lakay, nako. At processed meat products, dinadayo naman dyan sa may JP Rizal sa Marikina. Magkano itong homemade na hamon at masarap ba? Natikman mo ba? RH52, Edniel Parosa. Edniel. Wala dyan. Lakay at Sister L, walang puklat ang ulan sa Marikina. Pero walang, mas walang... It's raining in Marikina, ha? Buti na lang at hindi tumataas itong Marikina River. Pero mas malakas naman lakay ang bentahan ng hamon dito sa bahagi ng JP Rizal. Ayong magpapasko. Kung galing ka sa Bonifacio, sa Quezon City, bahagi ito ng QC, pupuntahan mo yun, dadaanan mo yung Bonifacio, kakanan ka lamang paglampas ng tulay dito sa JP Rizal, bago tumagos sa Kalumpang, madadaanan mo itong tabi-tabi lakay at Sister L, tindahan ng mga processed meat product, malapit dun sa may Puto Avenue. Aabutan nating pila yung mga private cars na huminto dito para bumili, kung hindi man ng kakanin, mga produktong karne, gaya ng Christmas ham. Sabi ni Aling Judith Tetraga, may-ari nitong Judith Meat Shop, isa dun sa mga tindahan na narito ngayon, mas mabenta ang kanilang produkto ngayong taon kumpara noong nakaraang Pasko. Sa katunayan, naispatan pa nga natin dito ang isa sa kanilang suki, si Anthony Figueroa. Dumadayo pa mula kay Rizal para lamang magyakot ng mas mura o manong hamon. Mula rito sa Marikina, pakinggan natin si Kuyang. Sir, taga-Kainta ka pa, dito ka pa dumadayo. Ano mga kinukuha mo rito? Mga yung mga glaze ham, saka yung mga roll ham niya. Yun, marami. Saka Binibenta mo o para sa'yo? Binibenta ko rin. Kasi mas mababa yung bigay ni ma'am sa mga wholesaler niya. Ito ano yan? Ito, may sa kanya. May pamasko ako sa kanya. Dahil regular customer niya ako. Congrats tayo. Standard electric fan. May suhol si Kuya. May pamasko kay Aling Judith. Naglalaro sa 550 yung Christmas ham dito, branded dito lakay. Pero yung mga homemade ay silang mga bestseller dito, yung tier sheet na homemade chicken ham ito 180 pesos, habang yung rolled naman na hamon bestseller din 170 pesos. Dito yan sa Judith Meat Shop. Pero maliban sa Judith, kagaya ko na napagit kanina, tabi-tabi ito, malapit lamang doon sa Puto Avenue, kung saan naman tampok yung mga kakanin, gaya ng puto, sapin-sapin at iba pa, dito pa rin sa lungsod ng Marikina. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. But if it's raining in Manila, maraming salamat, Edniel. Kumanta. Mado itago yung ribbon mo. Bakit lakay? Ayan, lakay, binash na nga ako eh. Ayaw ni Kuya nga Juna sa Maniego tsaka si Nelson Yao. Anong ganyan? Ay, ganun tsaka ba? Gerard Ceballos. Ayan, si Vic Lima. Ha? Ayan, pagka daw nakita ka ni Vic Lima, ha? Ayan, yung kanyang BP nagiging 130/80. Tayo dyan. Ayun, year 2024 is a year of Wood Dragon. Wood Dragon nga lang. Ayan, sabi ni Ma'am Luz Tana, kaya maraming nagpapakasal habol sa Dragon Baby. So baka mukhang ito na ang aking lakay. Palagay ko nga, ha? Ayan, magpapasakal ka na ba? Sinyales na ba ito? Pero lakay, shout out ko lang pala dahil lagi, di ba, lagi nakatutok sa atin ng Toyota Alabang. Shout out ko lang si Miss Justin Bauer. Ayan, Miss Justin, thank you. Ayan, sa napaka-bait and very accommodating. And of course, hello kay Boss Cesar Lee and kay Boss Mike Lee. And of course, sa Toyota Alabang.
Good morning, parang Nolo Rodriguez. Nako, na-miss ka ng grupo ng mga reunion ng mga Room Boys kagabi, ha? Oy, Lakay, nakita ko yung iba mong kasama kagabi. ganun ba? Kaso hindi ko nakita si Boy Lak. Nandito ba siya? Wala si Boy Lakjo. Dumating lang si Boy Castoy at si Boy Kape. Ay, ganun. Hindi ko na sila nakita ganun ba? paglabas ko Magpapapicture nga daw sana siya. Kaya lang, busy-busyhan ka daw eh. Sandali lamang mga ninong sa mga nagiging malilimutin at yung mga employers, ha? Nako, 22 na po ngayon, ha? Abay, huwag kakalimutan yung 13-month pay at bonus. At 13-month pay, ha? Basta alam ko, mamayang gabi, ha? Babaha, uulan ng 13-month pay, 14-month at 15-month pay mamaya, ha? Saan, Lakay? Abay, siyempre, dito sa Christmas party natin, ha? Ayan, sa buong Rojas Boulevard ba? Yes, Freddy! Hi, boss! Boss Fred, good morning. Good morning po. Love you, sir. Yan, Merry Christmas po, Ninong. Mano ka daw muna, Lakay? Siyempre naman, alam mo na tayo, pagka nakita ko, nagmamano ako kahit nasa gitna ng kalsada yan. Ninong, Merry Christmas! Ayan. At para sa nagiging malilimutin po, sa dami na iniisip o kaya inaasikaso, mga lolo, mga lola, ha? Stress at buwan dahil sa patong-patong na problema, walang pambigay na aginaldo sa mga inaanak. Naku, yan ang pinakamahirap na problema, pinakamabigat na problema pagka ganitong Pasko, ha? Yung walang perang ipamimigay, ipanreregalo sa mga inaanak, ha? Pagkatapos makita mo, may akay-akay pa. ito nga Lakay yung paulit-ulit na nagmamano sa'yo. Yung nagpaparamdam, pero wala kang maiabot. Masakit kaya yun, Lakay. Nakakalungkot, di ba? Kung pwede na sana, bigyan mo lahat yan eh. Ayan. Kung kasing yaman tayo ni Mr. Michael Guy, ayan, kayang-kaya hindi naubusan ng dollar yan. Ayan. Abay, huwag tisin ang pagiging malilimutin. Mag-Memo Plus Gold. Sabi nga ni Professor Boy Benesa, para hindi makalimutan ang pagbibigyan ng 13-month pay at bonus at mga inaanak na reregaluhan. Mag-Memo Plus Gold, isang herbal supplement gawa sa 100% pure and natural Bacopa Monnieri. At napagtibay na sa clinical studies, ito ay nakatulong sa pagpapabuti ng ating memorya at concentration at nakatulong din sa pagbawas ng stress para lagi tayong focus at mentally alert. Ano man nating gawain, trabaho kay pag-aaral. Siyempre, babalik kami para mabilis ang isip, always sharp. Mr. Cesar Lee, Ninong, Mr. Michael is my guy. Mag-Memo Plus Gold araw-araw. Mabibili po ang Memo Plus Gold sa Mercury Drug at available din online sa Shopee at Lazada. Memo Plus Gold, lamang ang brainy good. Standby Christiana Manyo. Standby Let Narciso mula sa Malacanang. Ano ang latest sa Malacanang? Ano ang latest kay Pangulong Marcos, ha? Abay, nag-retire na pala isang USEC ng DA, ha? Abay, bakit nag-ano? Ayan. Si Lakay? Si Kadomeng. Domeng Panganiban. Ayan. Matanda na din naman siya. Sa bagay, dapat lang, ano na siya, recycle. Ang tawag nito, di na in-extend. Ayan, tama lang. Parang na si Yusek, ayan. Saka, ano na din siya, di ba? Ilang taon na din si Yusek. Ilang presidente yung pinagsilbihan niyang siguro ano na yan. Pahinga ka na, Yusek. Rest na. Enjoy your lang. Retirement. Happy retirement na. Happy retirement po, Yusek Doming Panganiban, ha? Ayan, tanong ko naman si Yusek Leo Sebastian kaya? O ba't ka natawa? Ay, wala. May naalala lang ako. Ito naman sila kayo. Ang Yusek for importation. Favorite mo yan si siyempre, Yusek. favorite natin. Batang William Dar kaya yan. Oras, Sister L. 9:26. Champion. Oras, Sister L. It's 9:30. Sandali lamang at batiin natin itong mga birthday girls. Si Ma'am Yusek Goddess. Si Goddess Hope Libiran. Faith ano ba?
Hope, Faith, Libiran. Ayan. Kaya kala ako mali ako nang iniisip. Tama pa. Si Ma'am Goddess, ganda naman pangalan to. Goddess Goddess. na. Hope pa, ayan na. Faith pa, ha? Ayan na. Libiran pa, ha? Ayan na. Happy birthday, Yusek. Kalaban tayo dyan. Oy, eto. Happy birthday, Yusek. Batiin din natin yung bunso anak ni Don Ramon Ang. Ayan. Sino? Ay, Ma'am Ading Jane Llanes. Naragsak nga pa nagkasangay Ading. Ayan. Jane Llanes E. Ramon Ang. Ayan. Bininyaga mo na naman na. Ayan. At eto rin, ha? Ayan. Abay, bunsong anak naman ni Don Jaime Sobel de Ayala. Sino naman yan? Si Ma'am Yoli Crisanto Sobel de Ayala. Ayan. Ma'am Yoli, birthday niya rin ba? Birthday niya. Ayan. Pangalawang birthday na niya ngayon. Ayan. Unlimited birthday pala itong si Ma'am Yoli. At si ateng Lori Mendoza Hernandez ay ateng happy birthday, ha? Binabati ni Kuyang Nobola Larien, dati mong boyfriend, ha? Nang Batangas Masonic class number 35. Ala magpapabari ka ga mamaya. Ayan. Ala Oy, batiin natin yung Kabatanggan nyo ay bumabari. Ala sinabi mo Dahil si Kuyang Placid Chavez at si Kuyang GQ ayan. Hilkiamot Aman Tosino, ha? Oy, teka muna. Good morning kay Dr. Evelyn Laureta ng Veterans Medical Center, Sister L. Good morning po. Sabi ni Doktora Laureta. Okay, ang galing interview nyo kay Dr. Hart, no? Ayan. Magaling siya at simple ang explanations. Ayan, totoo po yan. Actually, marami ko natutunan doon. Yung palang lakay. Ako rin. Nakakatuwa na. Importante kasi yung lakay. Yes, katulad nung lechon panat, dapat pala tanggalin mo yung taba doon sa likod kasi ng balat. Kasi nakadikit yun, di ba, lakay? Pansin mo, para siyang sobrang masebo kapag tinanggal mo yun, eh. Ayan, at saka Mama Bia Chua, ha? Ayan, abay, mali pala yung iniisip natin na pagka kumain ka ng taba, huwag iinom ng malamig kasi magsesebo yung naman. Walang ganun pala, meat lang pala yun. Oo, hindi pala totoo yun. Pero totoo talaga pala, kay may ganun pala, yung nagsisebo daw. Oo, ganun. Pero hindi pala totoo. Kaya mga senior sa pagka kumain sa restaurant, warm water please. Warm water please. I'm not cold. Tsaka, di ba, yung ginagawa yung pagkain yung pulutan lang naman kasi yun. Di ba pag pulutan lang kay konti-konti lang. Yung iba kinakain ng inuubos yung pulutan. Kaya nga maraming namamatay minsan sa inuman eh. Kaya alam nyo na. Huwag kayo magpulutan ng matataba. Kaya maraming namamatay sa inuman minsan eh, ha. Yung pulutan ginagawang ulam eh. Sabi, kala ko pulutan to, bakit ginawa nyo ulam? Di ba mayroon nga ganun lang, kayo manginginom na ang lakas sa pulutan. Ayan, nako, sabi pa ni Dr. Laureta, ha. Ayan, naku, sabi nga ng history teacher namin in the 60s, China is a sleeping giant. Ngayon, nagising na ang sleeping giant. Nagasik na ng ligalig sa karagatan natin. Flash Report. Flash Report! Ako, ito na nga bang sinasabi natin, mga ating, ingat-ingat. Abay, saan yung sunog na naman, Sister L? Nako, putahan natin lakay dahil may sunog dyan sa may Quezon City, sa may Old Balara, at yan ay nakataas na sa ikalawang alarma. Nandyan si RH5 Val Gonzales. Val. Sister Ren at Mayor, ako yung umakyat mismo dito sa napakataas na 3 palapag na bahay dahil mahirap pasukin. Nahirapan, malaking challenge dito sa mga bumbero itong pagpasok dito sa nasusunog na mga kabahayan dito sa bahagi ng Visayan Hills, dito sa barangay Old Balara, Quezon City. Kung makikita ninyo dito sa aking likuran ay ilang mga bahay na itong ngayon ay nilamot na ng apoy. May konting mga apoy pa na nakikita dito sa bubungan. Itong tupok ng mga bahay na yung mga residente ay nagtakbuhan palabas. Medyo malayo-layo. Nasa 500 metro yung layo para ikaw makalayo dito sa nasusunog na bahay dahil ito ay pinakadulo na itong tinatawag nilang Visayan Hills dito sa barangay Old Balara, Quezon City. Yung mismong mga bumbero na mga first responder ay nakapasok dito sa lugar at sa aking nakikita ay wala nang pangamba yung mga kadikit pang mga bahay dahil napumbok na mismo ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection yung pinakasentro ng sunog na ito. Pero
yung ilang mga kabahayan, hindi pa mabilang ito, wala pang actual na bilang, itong mga tao ng Bureau of Fire Protection, kung gaano karami itong mga natupok na mga kabahayan dito sa Visayan Hills, dito sa barangay Old Balara, Quezon City, na hanggang sa mga oras na ito ay nakataas pa rin sa ikalawang alarma. Mula rito sa sunog ng mga kapatang dito sa Boy Bantag. Nabibigay ka na. Wala namang nasaktan, namatay sa sunog dyan. So far, wala nang buti naman. Ngayon, itong mga tauhan ng Bureau of Fire Protection na dito sa sunog na ito na tumupok dito sa hindi pa mabilang kung ilan itong mga natupok na mga kabahayan dito sa bahaging ito ng Visayan Hills. Medyo mataas na lugar ito dito sa barangay Old Balara, Quezon City. Mula rito sa itoktok ng ikatlong palapag ng isang bahay dito sa Visayan Hills, dito sa barangay Old Balara, Quezon City. Ang sa kaunauran sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Boy Bantag, Boy Gonzales. Flash Report. Flash Report! Naku mga kuya, mga misis, ingat-ingat po talaga sa sunog. Naku, Diyos ko po, Pasko tsaka New Year. Kalungkot naman yan. Sandali lamang manang Milky, standby, let is standby, Boy Gigolo. Si Christian papalalakay. Ayan, sandali lamang Boy Gigolo, ha? At sabi ni Dr. Ferdinand Pagdilaw ng Cagayan de Oro City, ayan, di ba Kapampangan si Dr. Hart? Sanya, Kapampangan daw siya. Dapat ang pagbigkas sa kanyang pangalan ay walang H. Ayan, Dr. Art. Ganun ba yun? Ayaw nga nalakay. Walang H. Kasi di ba sila kapag usually pag walang H, may H. Ayan, teka muna, Dr. Doc Ferdy, ha? Pakitext nga kasi nagtatanong si Ma'am Lita Cruz kung ano daw ang dapat na blood pressure ng isang senior citizen 60 years old and above. Ayan. Yung normal. Yung healthy, para healthy at least, blood pressure. Para alam na ating mga dual citizens. Ayan. Kung ano ang babantay nilang blood pressure. Pero ito, sa shoutout ko lakay, binabantayan din sigurado ang blood pressure nito. Batiin natin si K.Els Bartolome at ang kanyang kuya na si General Nick Bartolome. Ayan. Good morning daw sa atin, lakay. Good morning, Apo General Bart Bartolome. Ayan. Magandang umaga po. At saka si Mayora. Ayan. Magandang umaga po sa inyo. Oras, Sister L. It's 9:38. Champion, gawang peerless. Oras, Sister L. 45 minutes after na. Alamin nga natin ang report mo lakay. Ano ang sandali lang? Sino ba una? Si Christian muna para sa mga BBI po, mga sasakay na eroplano, ha? I'm ready to go, I'm standing. Matraffic kaya huwag na kayo umalis. May traffic din ba sa ere? Oo, kaya ha? Ay, oo nga, air traffic. Kaya may air traffic control yan. Pero kasi lakay, mas traffic sa kalsada. Ay, siyempre. Kaya dapat mas maaga tayong bumabiyahe para hindi tayo malate sa flight. Yung naiyak ba, Christian, matraffic na rin. Papuntang airport, alin ba ang mas maraming pasahero? Terminal 1, 2, or 3? Alamin natin lakay. Or Terminal 4? Domestic ba yung lakay? 4? Ano na? Sa 4 domestic lang yata. Domestic yung 4, oo. Marami rin pero mayroong domestic din sa Terminal 3, di ba? May mga airline company na nasa Terminal 3 lakay eh. Sa Clark meron din eh. Lakay, no? Kasi naalala ko nung pumunta ako ng lakay, Terminal 3 ako. Terminal 2, Nag-Cebu ako. Okay, alamin natin lakay dahil yung mga babiyahe ngayong Pasko, dagsana dyan sa Ninoy Aquino International Airport. Nasa 145,000 na pasahero, inaasahan yan lakay ngayong araw. Alamin natin ang sitwasyon dyan mula kay RH8, Christian J. Golomanyo. Christian! Lakay at Sister L, katulad nga sa mga pantalan at terminal ng bus, dagsana rin ang mga pasahero. Dito yan sa Ninoy Aquino International Airport, 3 araw bago ang Pasko.
Partikular na yung domestic flights habang marami na rin ang pasahero sa arrival at departure ng mga international flights kung saan lakay traffic na. Papalapit pa lamang ng NAIA mula sa NAIA X, so makikita mo yung ating mga video at mahaba na rin ang pila sa screening. Ganon din sa check-in counters sa datos ng MIAA. Ako, kadami. International. O lakay, mahaba, walang galawan. Mula yan dun sa NAIA X, pababa ng NAIA Terminal 3, naging ng NAIA Terminal 1 at Terminal 2. Sa datos nga ng MIAA o Manila International Airport Authority, simula nung nakaraang linggo, hindi bababa sa 135,000 ang pasahero sa NAIA kada araw. Mas mataas ito kumpara sa 120,000 na pasahero sa regular na araw. At simula nga ngayong Biyernes at bukas, araw ng Sabado, ayon sa MIAA, aabot pa ito ng 145,000 ang inaasahang pasahero Christian, dito sa NAIA. Di na gumagalaw yung mga sasakyan, no? Traffic naman yan, Christian. Oo, parking lot na. Papunta yan doon sa may departure area ng mga paliparan lakay. Kaya yung NAIA X lakay, kung maaaring iwasan, ay iwasan na ng ating mga... wala ka naman pwedeng daanan sa NAIA. Saan ba? May alternate na ruta ba? Sa ibaba. Ayan. Pero lakay, mas traffic sa baba. Ganon ba? Mas traffic sa baba mula pa kahapon. Kaya nga abiso ng NAIA sa mga lilipad, dapat 3 hours before your flight. Akala ko mag-overnight ka na sa airport. Pero Christian, nababanggit mo nga kumusta naman yung biyahe dyan? Wala bang mga canceled flights? Dahil medyo umuulan-ulan ng basa ngayon, medyo hindi maganda ang kalagayan ng panahon. Ngayong araw, wala pang abiso kung merong kanseladong flights. Pero kahapon, may ilang flights na domestic ang nakansela. Pero ngayon, tuloy ang lahat ng biyahe dahil wala pa nilalabas sa listahan. Pero agahan lang pumunta dito sa NAIA. Ang abiso na kaya Sister L, 3 hours before your domestic flight dapat. Alam mo sa nakita ko, Christian, kulang yung 3 hours. Mga dapat 5 hours yan. 4 to 5 hours, ha? Ayan. Yung pinabanggit na 3 hours, dapat nandito ka na. Ganun ba? Yung 3 hours. Pag domestic flight. 3 hours nasa airport ka na. Pag international flight lakay, 4 to 5 hours dapat nandito ka na. So ibig sabihin lakay, hindi kasama doon sa 3 hours yung travel time, biyahe at yung traffic sa kalsada. Ayun. So dapat pala 3 hours prior sa flight mo nandun ka na para just in case magkabarya, marami kang time. Kung manggagaling ka ng ibang lugar ng Metro Manila, siguro 5 to 6 hours before your flight. Medyo safe na yun. Ayan. Okay, maraming salamat, Christian. Back to you, Lakay. Teka. Maulan pa ba dyan? Umuulan pa dyan sa may Bagagi na airport? Mula kanina madaling araw, Lakay, tuloy-tuloy yung mahina hanggang katamtamang lakas ng buhos ng ulan dito sa paligid ng NAIA. Okay, maraming salamat, Mr. Gigolo. Back to you, Lakay and Sister L. Mr. Christian Manyo. Standby, Boy Gonzales. Kumusta ang presyo ng mga Noche Buena items dyan? Magkakano ang hamon? Ayan. Boy, hindi ko pa rin natitikman. Parang hindi na talaga kami maniniwala nila. Huwag kang attend ng party mamaya. Standby, manang Milky Rigunan. Oras, Sister L. 9:50 na. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga
balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita. Alamin nga natin ang presyo ng mga bilihin dyan sa Divisoria, Sister L. Ano ba ang mabenta ngayon sa Quiapo at Divisoria? Pareho yung queso de bola, ham, ano pa ba? Hindi ako masyadong sa handa lakay eh. Oo nga. Pero kasi, prutas lakay. Kasi ikaw, puro ka naman na, ang tawag noon, pa-deliver. At saka lakay prutas, mahilig talaga ako sa prutas. Aris number 29, Boy Next Door Gonzales. Please come in. Boy G, kumusta ang bilihan dyan sa Divisoria at Quiapo? Lakay, nasa Divisoria ako ngayon. Medyo mababa yung presyo ng manok para sa handa dito sa Noche Buena. Yung manok ngayon, lakay, ang halaga nasa 140 hanggang 150 pesos ang kada kilo ng manok dito sa Padre Rada Street sa Divisoria sa Tondo side. Ang presyo naman ng baboy ay nasa 300 piso. Ilaman. Tapos yung liempo lakay, 350 pesos. Merong frozen, merong sariwa. Yung kada kilo, conforme sa hiwa ng liempo, nasa 10 piraso. Kung bibili ka ng liempo. Ang hotdog may 195 pesos. Maraming namimili dito sa may Padre Rada sa Divisoria. Dahil sa kahit na maputik, tumigil na yung pagbuhos ng ulan kanina. Eh ngayon talagang kahit ambon, wala kaya maputik yung palengke ng Divisoria. Sa area naman ng Quiapo, lakay, biyernes ngayon, lakay pag biyernes ngayon, maraming namimili ng mga masarap na ham dito sa Carlos Palanca sa Quiapo, Manila. Dahil ayon sa mga namimili, ay parang traditional na nila Pagka December, magpapasko, magbabagong taon, bumibili sila ng ham kahit na mahal. Pero pwede ka naman bumili na kain ng 1/4 ang kilo. Halimbawa, yung pineapple ham, ang isang kilo ay nasa 1,320. Naku, mahal. Ang kalahati, ang kalahati, 660. Ang 1/4 ay 330. At least, presyo naman pwede palang 1/4, boy. Kung isang guhit lang, pwede ba? Ang nakaganggang lalagay ko lakay kung isang guhit lang, sobrang lite. Tinga lang yan, boy, tinga lang. Tinga lang, okay. Pero pwede 1/4 pala, ha? 1/4, halimbawa, yung scrap, ito yung masarap lakay yung mga scrap na ham. Yung maragmag. Oo, lakay. Ang 1/4, 410, ang kalahati, 820, ang isang kilo naman, ay 1,640. Ito yung lakay, paborito ni Sister L. Chinese ham, slice, separate syrup. Pero sa syrup nasa 1,880 ang isang kilo. Tapos pwede ka nang bumili ng kalahati, nasa 940. Ang 1/4, 400, nasa 470. Ang 1/4 na Chinese ham, nice. Sa Chinese ham na nasawag nilang yung may separate na syrup. Bukod yung syrup Ito naman yung mga sausage. Ang presyo ng sausage, ang isang kilo 1,000, ang kalahati ay 500, 250 ang 1/4. Sa presyo naman ng itong Chinese ham, mixed. Ayan, gusto ko yan, Chinese ham. Nakabis na yung syrup niya, ang halaga 1,760. Konti lang diferensya na kayo At 880 ang kalahati, 440 ang 1/4. Ito yung smoked bacon. Smoked na bacon, palaman sa sandwich. 1,100 ang isang kilo. 150 kalahati, 275 ang 1/4. Pero this, Boy, tama na, ginugutom ako. Tama na, ginugutom ako. Lakay, isang kilo na, pwede na sa akin yan, lakay. Ganun ba? Lakay gayo, isang kilo. Diyos ko, mahal-mahal naman 1,880. Ninong,
Yun yung lakay. 1,880. Boy G, puro ka ganyan, hindi ka makaka-attend ng party mamaya. Pagka wala kang dalang ganyan na hindi ka kasama sa raffle. Oo nga, lagot ka. Ang mabili, yung scrap ang mabili lakay, scrap talaga. Scrap, ha? Pwede. Yung scrap na lang, magkano isang ano yan? 1/4 o kaya isang kilo niyan? 410 lakay ang 1/4. Ang isang kilo, 1,640. 1/4 lang. Para sa ano, para sa mga Ilocano. Yung presyong Ilocano lang. Pwede na yun, 1/4. Tapos lakay yung ano ba tawag doon? Yung tinatawag nilang kastanyas lakay. 500. 500 na, mahal pa rin. Ang mahal naman, boy. Oo. Wala, yung kastanyas, 500. Wala akong cash, kaya hayaan mo yung kastanyas na. Okay na, boy. Nagugutom kami. Wala pa kami almusal. Wala bang naninigay dyan na lakay dayo? Nakareserve mamaya yan. Okay. Yan lakay yung presyo ng mga Noche Buena na pinunta ko dito sa area ng Quiapo, sa Carlos Palanca, at dito sa Divisoria, sa Padre Rada Street, Divisoria sa Tondo side. Boy, sandali. Boy G, sandali. Alin ang mas murang bilihin? Sa Quiapo o Divisoria? Noche Buena items. Pero lakay dito naman kasi, mga manok kay mga liempo eh. Halos mas mura din naman sa Divisoria. Divisoria talaga. Kaya maraming namimili sa Divisoria. Lalo na lakay yung manok. Bumaba yung manok dapat ngayon ng alam ko na pagka 140 hanggang 150 ang kada kilo ng manok. Ibig sabihin, maraming supply. Okay. Para sa kauna-una sa Pilipinas, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Boy Next Door Gonzales. Kay Manang Milky. Punta natin si Manang Milky. Pangulong Bongbong Marcos pwedeng gamitin ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Sa issue naman ng West Philippine Sea, sino nagsabi niyan? RH12. Milky Rigunan. Manang Milky. Sister L, pwedeng hingi ng Pilipinas ang tulong ng Amerika para maiwasan ang mga posible pampag-atake ng mga Chinese vessels sa ating mga barko o bangka sa West Philippine Sea. Suportado ni Congressman Rufus Rodriguez ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat nang ipatupad ang paradigm shift sa pagtugon sa Chinese aggression sa ating mga teritoryo. Ayon kay Rodriguez, kung magbabago ang pagtugon sa Chinese aggression, pwedeng i-invoke ni Pangulong Marcos ang 1951 Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Sabi ni Rodriguez, malinaw sa probisyon ng MDT ang konsultasyon sa Amerika at kung kinakailangan, magtutulungan ng dalawang bansa kung may banta ng external attack sa Pasipiko. Paliwanag ni Rodriguez, bagamat wala pang armadong pag-atake sa ngayon, pero patuloy naman ang banta sa kaligtasan ng ating Philippine Navy, Philippine Coast Guard at maging sa ating mga mangingisda. Dahil dito malinawan niyang nalalagay sa alanganin ang territorial integrity ng Pilipinas. Higit pa ni Rodriguez, mahaba na ang pasensya ng ating mga Pilipino pero dapat may hangganan din. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH. Ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Oy, Engineer Het, pakicheck yung signal natin, ha? Nagreklamo si paring Paul Gonzales. Pre, sabi niya, ba't mahina ang signal ng RS dito sa amin? Sa kanyang lakay? Abay, Batangas, Cavite, are pacheck natin sa ating mga engineer, sa mga natin. Samantala, lakay ang Pangulo, mukhang merong mensahe. Oo nga eh. Ito na ang mensahe ng Pangulong akala ko wala siyang message. Ayan, Christmas may message ang Pangulong Marcos mula sa Malacanang. At nag-iimbita pa ng publiko para pumunta ng Malacanang para sa simbang gabi. Lakay. May mga rides. Ikaw talaga, Mr. President, di ka nagsasabi, ha? May mga rides pala yan. Di sana pinahiram ko yung higanting Chubibo namin dito sa Star City. Lakay, paano dadali niya pa? Gugulungin ba natin? Hindi, i-distrong ko yan. Kakalasin natin yan. Ayan. Merong libreng bibingka at puto bongbong. Yan, Ano ba ang mensahe ng Pangulong Marcos ngayong Christmas season na Miss Len? I listen to you.
And this is what I have heard. We all want peace in our land. You and your children want a good chance at a better life in a safer, more prosperous country. All that is within reach of a hard-working, warm, and giving race. Your dreams are mine. Pangarap nyo ay pangarap ko. How can we make them come true? How can we do it together? But I will take it as far as anyone with the same faith and commitment can, as if it depended entirely on himself. Sa pangarap na maging mapayapa ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Sa pangarap na maging maunlad ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. At sa pangarap na maging mas masinang ang kinabukasan natin at ng ating mga anak, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Yan ba ang Christmas message? Hindi. Iba yun? Oo. Inaugural address pa yan eh. Ano ba ang kanyang Christmas message? Kasi Basta ang pangarap namin na Miss Let, pakisabi kay Presidente, ha? Ang pangarap namin, ang pangarap ninyo ay may bonus at 14-15 month pay. Artist number 14, Let Narciso, ano ang message? Ano ang panawagan ng Pangulong Bonget Marcos ngayong Pasko? Miss Let, please come in. Miss Let. Sister L, hindi pa ito yung kanyang mismong Christmas message. Ganun ba? Invitasyon. Dahil inimbitahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang publiko na magsimbang gabi sa Malacanang ngayong panahon ng Pasko. Sa kanyang video message, sinabi ng Pangulo na ngayong Kapaskuhan ay isang muli ang palasyo para sa mga Pilipino. Mayroon din anyang inihandang mga kakanin gaya ng bibingka at puto bumbong. Partikular na binanggit ni PBBM ang mga bata na pwedeng mag-enjoy sa kalasyon. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. Merry Christmas po sa inyong lahat. At muli, dahil Pasko, ay binuksan po natin ulit ang palasyo para sa inyong lahat. Open house po kami ngayon. Habang may simbang gabi, open house po ang palasyo. Puntahan po nyo kami, bumisita kayo. Kompleto ang mga pakain natin ng bibingka at saka siyempre yung specialty ko, puto bumbong. At lahat ng mga anak ninyo, mga bata, para magsaya naman sila habang nag-aantay ng simbang gabi. So sana magkita tayo rito sa palasyo para meron tayong Pasko sa palasyo. Pwede bang sa ating mga kababayan na pumasyal sa Malacanang ngayon? Ilang milyon ba ang magkakaya sa Malacanang? Baka lahat pumunta dyan. Di ba maubusan kami ng puto bumbong? Ayan. At saka bibingka. Oo. Siguro pag maaga lakay, hindi naman maubusan. Pero baka mas marami yung sa gabi pumupunta kaysa doon sa simbang gabi kasi siyempre marami namang pwedeng pagsimbahan. Okay. Sige, tingnan natin. Punta kami ni Sister El, mamaya magtabi ka ng puto bumbong. Okay. Sige lakay, pero yung puto bumbong at bibingka sa pagkatapos ng simbang gabi, yung sa gabi pasyal lang yon, pasyal. Sa gabi pasyal, okay. Simbang gabi, madaling araw. 4 o'clock ba? 5 o'clock? 4:30 lakay. 4:30 pero alas 12 dapat nandiyan ka na. Hindi naman lakay. Hindi naman. Yung pasyalan sa gabi hanggang alas 11. Anong oras? Hanggang alas 11 ng gabi. Yung simbang gabi ay 4:30 ng madaling araw. Anong oras yung palaro, yung rides? Alas 7 ng gabi lakay. 7 to 11. Pwede na. Kaya pala wala na nagpupunta dito sa Star City. Nababawasan, nagpupunta na sa Malakay. Ipasara nga yan. Hindi lakay, dami pa rin pupunta sa Star City. At saka minsan may pa-surprise si Presidente at si First Lady, di ba? Biglang sumusulpot. Kaya yung mga tao umaasa ng gano'n na baka makita nila si Presidente. Okay. So wala pang Christmas message, imbitasyon pa lang ng simbang gabi yan, ha?
Invitation pa lang, Lakay. Baka Okay, sa sige. mismong araw ng Pasko na yung Christmas message ni PBBM. Okay. Balikan niyo, Lakay at si Sir El. Maraming salamat, Miss Let mula sa Malacanang. Merry Christmas. Oh, Papa, Papa. Happy birthday muna kay Rosalie Umali from Susan San Pablo and Willie Relador. At happy birthday din kay Alvin Ong, Jeff Senyolos, Ricky Sabungan. Sabungero ba rito? Nag-embisa mga to, si Ricky Sabungan. Christopher Kizo, Amador Bernaldez Jr. Uy, si Noel Espiritu, birthday pala ni Noel. Ngayon? Kaya pala first Noel ito, ha? Evelyn Brahas at Romar Fernando. At binabati natin si Kuyang Louie Dagoy. Ay, General Kuyang, good morning. Merry Christmas. At siyempre, si Noble Tom Angeles. At Attorney Sherwin Enriquez. Nanonood daw. Ayan. At siyempre, binabati natin si... sabi ni Ma'am Lita Cruz... Aba yung sinasabing myth lamang, yung sinasabing Dr. Hart kanina, ha? Aba yung issue sa hot water, Lakay. Logical lang na pwedeng uminom ng mainit na tubig, sabi niya. Kasi sample, maglagay ka ng minudo sa plato. Yung ubos na ang plato, banlian mo or use hot water para mabilis ang sebo. Ayan. So imagine mo na lang din, when fat gets into your tummy, baka magsebo nga, sabi niya. Kaya mga Chinese sa pagkakain, kasama lagi ang Chinese tea. Ayan. I guess it works same way. It's beneficial. O nga naman, ha? Pero sabi Dr. Harty, ano lang daw yan, it's a myth. Your business is our business. Ang NLEX nakaselyo naman ng 10 billion pesos 10-year term loan facility sa BPI naman ito, Lakay. Aba, magtatapos na ang taon, panay pa ang utang-utang nila. Alamin natin, Lakay, kung para saan ito at kailan ba nila to 10-year to, Lakay, mahaba-haba eh. Tsaka 10 billion pesos, medyo malaki. Alamin natin ang detalye sa Your Business is Our Business report ni RHS 17, Miss Nicole Lopez. Nicole. Nakaselyo ng 10 bilyong pisong loan deal ang NLEX Corporation sa Bank of the Philippine Islands o BPI. Sa isang pahayag, sinabi ng BPI na ang 10-year term loan facility ay gagamitin upang pondohan ang kanilang mga proyekto at i-refinance ang kanilang maturing debt. Ayon kay Metro Pacific Tollways President and CEO Rogelio Singson, malaking tulong sa kanila ang kasunduang ito sa kanilang stakeholders at upang gawin o isaayos ang kanilang expressway unit. Kabilang na rin kasi sa mga plano nilang pondohan ang bagong Candaba 3rd Viaduct na isang 5 kilometrong tulay sa bahagi ng Pampanga at Bulacan. Kasalukuyan pa itong ginagawa na inaasahang matatapos sa ika-4 na quarter ng 2024 at nagkakahalaga ito ng halos 8 bilyong piso. Layo ng Candaba 3rd Viaduct na mapataas ang kapasidad ng Candaba Viaduct sa 3 lanes. Sabi naman ni NLEX Corporation President Luigi Bautista, isa ang Candaba 3rd Viaduct sa malalaki nilang proyekto na may layunin ding resolbahin ang tumitinding traffic sa norte. Sa 2024, gagastos naman ng NLEX Corporation ng nasa 15 bilyong piso sa capital expenditures para sa road widening at iba pang expansion projects. Bukod sa Candaba project, nakatakda rin gawin ng NLEX ang 5.5 bilyong lane expansion ng isang kalsadang magdudugtong sa San Fernando, Pampanga at Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX. Samantala, lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa halagang 55 pesos and 57 centavos kada US dollar. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Miss Nicole. Merry Christmas, Kuyang Noble Captain Boots Soriano, Kuyang Ben Alegre, Miss Besa Zamora.
Ayan, ang Pasko nasa Rojas Boulevard na. Naku, Lakay, andito na nga sa may pintuan natin. Ganun ba? Ayan. Pero sa may Dr. Ruel Aguila, ayan, abay, ang tamang normal blood pressure ng senior citizen, sabi ng Dr. Aguila ay 20%. Ayan. Discount yata yun. May ganun pa, 20%. 20% ang normal blood pressure ng senior citizen. This is Dr. Aguila. Ayan. And yung mga kaibigan, it's Friday, TGIF. Yes. Thank God it's Friday. O yung mga employees yan, baka pwede magpa-half day naman kayo. Half day na lang. Ayan. Pwede rin naman, pero kung may kailangang habulin, malabo ang half day, Lakay. Ay, Merry Christmas, Kuyang June Kikoy. Kumusta ang pa-Christmas dyan sa Land Bank of the Philippines? At yan na po ang kabuuan natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister El po, Elaine Apit. Stay safe, everyone. God bless you. Ingat-ingat. Dahan-dahan sa inom. Drink responsibly. At dahan-dahan sa kain. Sabi ni Dr. Hart. Tikim-tikim lang. Ayan. Wag lamon. Wag masyadong patay gutom. Oo, at saka wag Sharon. Oo nga, mga pala Sharon dyan, yung may kakain pa, nagsya-Sharon na. That's bad. Wais yung iba may dalang supot na kaagad. Yung iba lang kayo, baunan. At saka, hintayin nyo munang mga kuya, mga ate, ha? Hindi mo na makakain lahat, baka magbalot. Kaya nga, di ba sabi ko, yung iba, hindi pa nakakakain lahat, nagsya-Sharon na. Ayan, masama po, hindi po magandang ugali yun. Sasakit ang tiyan ninyo. Operation Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhana. Bye-bye. Ingat. Merry Christmas. We've been waiting all